Dahan-dahan kong inilapag ang huling plato ng adobong puti sa gitna ng hapagkainan. Ito ang paboritong putahe ni Dante. Ang luto na laging nagpapangiti sa kanya matapos ang isang mahabang araw sa opisina. Masakit ang aking likod at medyo nahihilo ako dahil sa maghapong paglilinis ng bahay. Ngunit tiniis ko ang lahat. Ngayon, ang ika-5 anibersaryo ng aming kasal. Nais ko itong maging perpekto. Isang pagdiriwang ng aming katatagan sa gitna ng mga pagsubok na pinagdaanan namin bilang mag-asawa. Inayos ko ang mga kandila at ang mga sariwang rosas na binili ko pa sa kabilang bayan, habang ang tunog ng malakas na ulan sa labas ay tila isang oyayi na nagbibigay ng katahimikan sa loob ng aming tahanan. Bumukas ang pinto. Inasahan kong makikita ang pagod na mukha ni Dante na agad liliwanag pagkakita sa akin. Ngunit hindi siya nag-iisa. Pumasok si Dante na may kasamang isang babae, si Clara, ang kanyang sekretarya na lagi niyang ipinagtatanggol kapag nagtatanong ako tungkol sa kanilang madalas na pag-overtime. Nakayakap ang braso ni Clara sa kanyang bewang at ang kanilang mga damit ay bahagyang basa ng ulan. Hindi sila nagulat na makita ako. Sa katunayan, ang tingin ni Dante ay puno ng pagkairita, na tila ako ay isang abalang sagabal sa gitna ng kanyang sala. Ano ba yan, Laya? Ang baho naman ng niluto mo. Amoy pawis at amoy murang sangkap. It looks as cheap as your background. Ang boses ni Dante ay malamig, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya sa akin sa harap ng altar. Lumapit siya sa hapag at sa isang mabilis na galon ng kanyang kamay, tinabig niya ang plato ng adobo. Nahulog ito sa sahig at nabasag. Ang sarsa ay kumalat sa puting tiles na kuskuspiga kong nilinis kaninang umaga. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng mabilis na pagtibok ng aking puso. Dante, anibersaryo natin ngayon. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Ang tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado ng aking boses, kahit ng aking mga kamay ay nagsisimula ng manginig. I'm done, Leia. I'm tired of playing house with a woman who has nothing to offer but household chores and obedience. I don't need a maid. I need a partner who can help my business grow. Clara is pregnant, and she's the one who will stay here from now on. This house is no longer yours, sabi niya, habang iniaabot sa akin ang isang makapal na sobre. Pirmahan mo ang annulment papers. Binigyan na kita ng 5 taon ng maranyang buhay. Sapat na yon bilang bayad sa serbisyo mo. Hindi pa ako nakakasagot nang lumabas si Doña Consolacion mula sa itaas. Ang aking biyenan na kailanman ay hindi tumingin sa akin ng diretso sa mata dahil sa aking simpleng pinagmulan. May hawak siyang isang maliit na maleta. Ang maletang dala ko nung unang araw na pumasok ako sa mansyong ito. Huwag mo nang patagalin pa ang eksenang ito, Laya. Be realistic. Ang isang tulad mong ampon at walang pangalan ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa apelidong de Gracia. Inutusan ko na ang mga katulong na ilabas ang lahat ng gamit mo. Huwag mong hintayin na kaladgarin ka pa namin palabas sa ilalim ng ulan. Dante, gabi na at malakas ang bagyo. Saan mo ako gustong pumunta? Ang tanong ko, ang aking paningin ay nakatutok sa kanya. Naghahanap ng kahit maliit na piraso ng konsensya. Ngunit tinalikuran niya ako para alalayan si Clara na maupo sa upo ang inilaan ko para sa kanya. I don't care where you go. Just get out. Nakakastress ang presensya mo para sa baby namin. Ang sabi ni Clara na may mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang pagkukunwaring panghihina ay tila isang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa aking dibdib. Tumayo ako ng tuwid. Sa bawat salitang binitiwan nila, may isang bahagi ng aking puso na unti-unting naninigas. Ang init ng luha sa aking mga mata ay biglang napalitan ng isang nakakapaning ilabot na lamig. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang lahat. Ibinigay ko ang aking dangal, ang aking oras, at ang aking pagkakakilanlan para lamang maging isang mabuting asawa at manugang. Tiniis ko ang bawat pangaalipusta dahil naniwala ako sa utang na loob. Naniwala ako na ang pag-ibig
ay sapat na para pagtakpan ang lahat ng pagkukulang. Ngunit sa sandaling ito, habang nakikita ko silang tatlo na nagkakaisa laban sa akin, ang tabing ay biglang nahulog. Ang sakripisyo ko ay hindi kabutihan. Ito ay isang kamangmangan. At ang kamangmangan na yon ay natatapos dito. 5 taon. Ang simula ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at matalim na tilayelo. 5 taon ninyong kinalimutan kung sino ang babaeng pinakasalan ninyo. 5 taon ninyong inisip na ang katahimikan ko ay kahinaan. Tumingin ako kay Doña Consolacion na may isang hiyaw ng tawa sa kanyang mga mata. Gusto ninyo akong umalis? Fine, aalis ako. Ngunit tandaan ninyo ang gabing ito, Dante. Tandaan ninyo ang bawat patak ng ulan at ang bawat piraso ng basag na platong ito. Huwag ka nang magdrama, Laya. Just leave. Ang singhal ni Dante. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking bag at ang malitang inihanda ni Doña Consolacion. Hindi ako tumingin sa likod. Lumabas ako ng mansyon. Sinalubong ang malamig at malakas na ulan na tila naghuhugas sa lahat ng dumi na kumapit sa akin sa loob ng bahay na iyon. Sa bawat hakbang ko palayo sa gate, ang bigat sa aking balikat ay nawawala. Napapalitan ng isang mapanganib na kalinawan ng isip. Pagdating ko sa dulo ng kalsada, kung saan ang dilim ay tila lumalamon sa lahat, huminto ako. Kinuha ko ang isang maliit at manipis na satellite phone mula sa lihim na bulsa ng aking bag. Isang kagamitang hindi alam ni Dante na pagmamayari ko. Pinindot ko ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Attorney Enrique. Ang boses ko ay kalmado, halos wala ng emosyon. This is Laya Avileo. The trial is over. They failed. Prepare everything, the acquisition, the foreclosure, and the legal suits. I want them to lose everything before the sun rises tomorrow. Understood, Madam Chairwoman. Ang sagot ng matandang abogado sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. The car is 2 minutes away from your location. Welcome back to the real world. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa malayo. Ang ilaw mula sa mansyon ng mga degrasya ay tila isang maliit at mahinang kandila sa gitna ng bagyo. Akala ni Dante ay itinapon niya ang isang basahan. Hindi niya alam na pinakawalan niya ang isang agila na handang manila. Ang Laya na kilala nila ay patay na sa ilalim ng ulan. Ang Laya na nagbabalik ay ang babaeng wawasak sa lahat ng kanilang pinapahalagahan. Isang mahaba at maranyang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa aking tapat. Ang pagbukas ng pinto nito ay naglabas ng isang liwanag na tumama sa aking muka. Sumakay ako nang hindi lumingon. Ang bawat sentimo ng yaman ng pamilya Avileo, ang bawat koneksyon, at ang bawat talim ng aking talino ay gagamitin ko na ngayon. Hindi para maghiganti sa paraang madumi, kundi para ipakita sa kanila kung gaano sila kaliit sa harap ng mundong akala nila ay kanila. Ang labanan ay hindi pa nagsisimula. Ngunit alam ko na kung sino ang huling tatayo. At habang ang kotse ay mabilis na bumibilis palayo sa impyernong iyon, isa lamang ang nasa isip ko. Enjoy the warmth for now, Dante. Because tomorrow, you will wake up in a world where even the air you breathe is owned by the woman you kicked out in the rain. Pumikit ako habang ninanamnam ang amoy ng loob ng sasakyan. Isang timpla ng mamahaling balat at bango ng piniling sandalwood. Malayo ito sa amoy ng ulam at sabon na dumikit sa aking balat sa loob ng 5 taon. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo sa barangay ni Dante, tila unti-unting nababaklas ang mabigat na kadena sa aking leeg. Hindi ako umiiyak. Ang mga luhang dapat ay pumatak ay natuyo na sa init ng aking galit. Naging kristal na nagsilbing proteksyon sa aking puso. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dambuhalang gate na gawa sa bakal na may nakaukit na letrang A. Ang Avileo Manor. Ang mansyong tinalikuran ko dahil sa isang hangal na pangarap na mamuhay ng simple. Kasama ang lalaking akala ko ay titingin sa aking kaluluwa sa halip
na sa aking pitaka. Pagkababa ko, sinalubong ako ng 2 hanay ng mga kasambahay at gwardiya. Sabay-sabay silang yumuko bilang paggalang. Isang paggalang na hindi ko kailanman naramdaman sa pamilya de Gracia kahit ako pa ang naglalaba ng kanilang mga damit at nagluluto ng kanilang pagkain. Welcome home, Miss Leia. Ang bati ni Attorney Enrique habang iginagaya ako patungo sa malawak na opisina ng aking ama. Everything is exactly how you left it, and as you requested, the audit for the last 5 years is ready. Naupo ako sa malaking silyang gawa sa mahogany. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa lamesa at binuksan ang mga dokumentong nakalatag. Habang binabasa ko ang bawat pahina, ang aking panga ay unti-unting nagangalit. Hindi lamang ako binaliwala ni Dante, ninakawan niya rin ako. Ang joint account na inakala kong para sa aming kinabukasan ay unti-unti niyang kinalas para pondohan ang kanyang mga palulugi sa negosyo at ang mga luho ni Clara. Maging ang mga alahas na ipinamana sa akin ng aking ina ay naging collateral sa mga utang na hindi ko alam. Attorney Enrique, is it true? Ang tanong ko, ang aking boses ay parang haplos. Nang patalim sa katahimikan ng silid, he used the Avaleo Trust Funds under the guise of an anonymous investor? Yes, Madam Chairwoman, Dante de Gracia thought he was smarter than the system. He believed the funds were coming from a silent partner. Little did he know, he was breathing through the oxygen you provided him. Paliwanag ng abogado. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lalaking nagpalaya sa akin sa ilalim ng ulan dahil sa aking kawalan ng silbi ay nabubuhay lamang dahil sa perang galing sa akin. Ikinumpas ko ang aking kamay, isang senyales na sapat ng impormasyon. Freeze everything, Enrique. All joint accounts, all credit cards, and all corporate subsidies connected to the De Gracia firms. I want a total asset freeze. At ang bahay? Send the foreclosure notice tonight. I want them to realize that without me, they are just empty vessels with loud voices. Right away, madam, sagot niya bago lumabas ng silid. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng karangyaan. Tumingin ako sa aking kaliwang kamay, sa gintong singsing na simbolo ng aking pagkaalipin kay Dante. Dahan-dahan ko itong hinugot mula sa aking daliri. Tiningnan ko ito ng huling sandali, isang mumurahing piraso ng metal na sumisimbolo sa 5 taon ng aking buhay na itinapon sa wala. Tumayo ako, lumakad patungo sa basurahan sa sulok ng silid, at binitawan ang singsing. Ang marahang pagtunog nito sa ilalim ng basurahan ay tila musika sa aking pandinig. Wala nang balik ang mangyayari. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, alam kong nagsasaya sila. Nakikinita ko si Dante na inuubos ang pinakamahal na alak sa isang restaurant, habang si Clara ay nakasandal sa kanyang balikat, pinag-uusapan ang mga bagong kagamitan na bibilhin nila para sa nursery gamit ang aking pera. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay may oras na. Ang katahimikan ng aking gabi ay nabasag nang magsimulang mag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Dante ay kumikislap sa screen. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hinayaan ko lang itong tumunog hanggang sa mapagod siya. Sa ika-4 na pagkakataon, sinagot ko ang tawag. Hindi ako nagsalita. Laya, anong nangyayari? Ang sigaw ni Dante mula sa kabilang linya. Rinig ko ang ingay ng mga tao sa background at ang tensyon sa kanyang boses. Bakit hindi gumagana ang lahat ng cards ko? Tinanggihan ako sa restaurant at maging ang payroll account ng kumpanya ay naka-freeze. Is this your doing? How did you do this? Sumandal ako sa aking silya at tiningnan ang aking mga kuko. Dante, masyado kang mainay. Hindi ba't sabi mo kanina ay wala akong silbi? I'm just following your lead. Since I'm no longer part of your life, why should you be part of my wealth? What are you talking about? Anong wealth? You're just a nobody, Laya. Baka nagkaroon lang ng system error. Ibalik mo ang access ko kundi malalagot ka sa akin. Natawa ako ng mahina.
isang tawang puno ng pangungutya. Enjoy the poverty, Dante. It suits you better than the suit you're wearing right ngayon. At oh, by the way, make sure you pack your things properly. The sheriff will be there in an hour. It turns out, that house isn't yours either. It's an Avileo property. And I am the Avileo. Laya? Laya, sandali! Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Ipinindot ko ang end call button at muling ibinalik ang katahimikan sa aking silid. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa bawat galaw ko, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bawat habdi ng paghihirap na ipinaranas nila sa akin. Tumiin ako sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitigil. Ngunit para kay Dante at sa kanyang ina, ang tunay na bagyo ay kararating pa lamang. Isang malaking lihim pa ang nakatago sa mga dokumento ng aking ama. Isang lihim na magpapabagsak hindi lang sa kanilang bank account, kundi sa kanilang buong pagkatao. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay binasag na ng malalakas. At sunod-sunod na pagkalampag sa pintuan ang katahimikan ng mansyon ng mga degrasya. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang hatol na nagpapatalon sa puso ng sinumang nakarinig. Mula sa ikalawang palapag, mabilis na bumaba si Doña Consolacion na nakasuot pa ng kanyang mamahaling seda na pantulog. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at puot. Kasunod niya si Dante na mukhang hindi nakatulog dahil sa gulo ng kanyang buhok at ang nanginginig na mga kamay na kanina pa hawak ang kanyang walang silbing cellphone. Nang buksan ng katulong ang pinto, tumambad ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme sa pangunguna ni Sheriff Ramos. May hawak silang mga dokumentong may selyo ng korte, mga papel na nagsisilbing formal na kanatayan ng kanilang karangyaan. Ano itong kalokohang ito? Ang singhal ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagmamataas. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap ninyo? I am a degracia. Isang tawag ko lang sa mayor ay mawawalan kayo ng trabaho. Pasensya na po, madam, ang tugon ng sheriff sa isang malamig at propesyonal na tono. Kami ay narito para ipatupad ang writ of possession. Ang ari-ariang ito ay nailipat na sa pangalan ng Avileo Trust dahil sa mga hindi nabayarang obligasyon at pagkansela ng mga lihim na garantiya. Mayroon lamang kayong isang oras para kunin ang inyong mga personal na kagamitan bago namin tuluyang isil ang bawat pinto. Walang hiya, ang sigaw ni Dante. Lumalapit siya sa sheriff na tila susugod. Si Laya ang may gawa nito, di ba? Nasaan ang babaeng yon? Magbabayad siya sa pambababoy na ito sa pamilya ko. Eksakto sa sandaling iyon. Isang mahabang puting limousine ang dahan-dahang pumasok sa driveway. Ang tunog ng mga gulong nito sa ibabaw ng graba ay tila isang marahang palakpak para sa darating na bida. Huminto ang sasakyan at isang gwardiya ang mabilis na bumaba para buksan ang pinto. Unang lumabas ang isang sapatos na may mataas na takong, sinundan ng aking pagtayo ng tuwid. Nakasuot ako ng isang itim na business suit na yakap ang aking katawan, ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling sunglasses. Naglakad ako patungo sa kanila ng may dahan-dahan, ngunit siguradong hakbang. Ang bawat tapak ko sa lupang ito ay nagpapaalala sa akin ng mga hapon na pinaluhod ako ni Doña Consolacion para lamang punasan ang kanyang mga sapatos. Ngunit na yon, ang lupa mismo na tinitirikan nila ay hindi na kanila. Laya! Ang sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ikaw na ahas ka. Matapos ka naming kupkupin at bigyan ng pangalan, ganito ang igaganti mo sa amin? Inutusan mo ang mga taong ito na palayasin kami sa sarili naming bahay? Dahan-dahan kong itinaba ang aking sunglasses. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagkaawa sa halip na galit. Correction, Doña Consolacion. Hindi ko kayo pinalayos sa inyong bahay. Pinalalayas ko kayo sa aking bahay. Ang lupang ito ay binili ng aking ama bago pa man kayo ipanganak.
Ang inyong pamilya ay nakikitira lamang dito sa ilalim ng isang kasunduang matagal nyo nang nilabag. Piking dokumento yan, ang hiyaw ni Dante. Susugod sana siya, ngunit hinarangan siya ng aking mga security personnel. Hindi mo kami maluloko, Laya. You're just a gold digger who got lucky. Gold digger? Natawa ako ng mahina, isang tawang walang kasing lamig. Dante, paano ako magiging gold digger kung ang lahat ng ginto sa buhay mo ay galing sa akin? Ang kumpanya mo, ang kotse mo, maging ang huling steak na kinain niyo ni Clara kagabi. Ako ang nagbayad noon. Na yung pinutol ko na ang supply, ano na lang ang natira sa inyo? Hangin at yabang? Sa sobrang galit, mabilis na lumapit sa akin si Doña Consolacion at itinaas ang kanyang kamay para sampalin ako. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, mabilis ko itong sinalo sa ere. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang pulso, sapat na para makita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Huwag na huwag niyo nang susubukan ang bagay na yan. Ang bulong ko, ang aking muka ay ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Ang kamay na ito ay para lamang sa mga taong may danggal. At sa nakikita ko ngayon, wala ni isang piraso nito ang natitira sa inyong pamilya. Labas. Binitawan ko ang kanyang kamay nang may pandidiri. Napaupo ang matanda sa hagdanan, habang si Dante ay nalilisik ang mga mata. Ngunit walang magawa laban sa aking mga gwardiya. Nakita ko ang mga katulong na nagsisimulang maglabas ng mga maleta. Ang parehang mga maleta na inihanda nila para sa akin kagabi. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Minsan, ito ay dumarating sa paraang tahimik. Ngunit, nakakahiya. Habang pinapanood ko silang mag-impake sa ilalim ng nagbabagang init ng umaga, lumapit sa akin si Attorney Enrique at may ibinulong. Kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang mga breaking news sa social media. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Wait, Dante! Ang tawag ko bago pa man sila tuluyang makalabas ng gate. Huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa matitirhan nyo. Dahil base sa balitang ito, pakabigyan ka ng gobyerno ng libreng kwarto at pagkain. Ipinakita ko sa kanya ang screen ng tablet. Isang headline ang bumungad sa kanya. The Gracia Logistics Incorporated under investigation for multi-million tax evasion and money laundering. Namutla si Dante. Ang kanyang tuhod ay tila nawalan ng buto, kaya napakapit siya sa gate. Tumingin siya sa akin, puno ng takot at pagsusumamo. Ngunit tinalikuran ko na siya. Ang pinto ng limousine ay muling bumukas para sa akin. The clock is ticking, Dante. Ang huling sabi ko bago pumasok sa loob. And I'm just getting started. Matapos ang gulo sa mansyon, dinala ako ng aking limousine sa isang mataas na gusali sa Bonifacio Global City. Hindi para magpahinga, kundi para simulan ang isa sa pinakamahalagang proyekto ng aking ama, ang Avileo Foundation Center. Ito ang magsisilbing kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Sa bawat hakbang ko sa loob ng malawak at modernong lobby, nararamdaman ko ang bigat ng aking tungkulin. Ngunit kasabay nito ay ang kakaibang gaan sa aking dibdib dahil sa wakas, ginagawa ko na ang para sa akin. Madam Chairwoman, narito na po ang lead architect para sa proyekto. Ang sabi ni Attorney Enrique habang binubuksan ang pinto ng conference room. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang isang lalaking nakatayo sa harap ng malaking bintana. Tinitingnan ang tanawin ng lungsod. Nang humarap siya, sinalubong ako ng isang pares ng mga matang, tila may sariling lalim at kwento. Siya si Marco Ramos. Hindi lamang siya isang tanyag na arkitekto. Siya ay kilala sa kanyang prinsipyo at pagpili ng mga proyektong may puso. Good afternoon, Ms. Avileo. O mas gusto mong tawagin kitang Laya? Ang boses niya ay baritono, kalmado, at may kasamang kakaibang kagalakan na hindi ko maipaliwanag. Laya will do, Mr. Ramos. Ang sagot ko habang naupo sa kabisera ng lamesa. I believe you've seen the initial plans. I want this center to be more than just a building.
I want it to be a statement of strength. Habang nagpapaliwanag si Marco tungkol sa disenyo, napansin kong hindi lamang ang mga blueprint ang tinitingnan niya. Paminsan-minsan ay dumadapo ang kanyang paningin sa aking mga mata, tila binabasa ang mga emosyong pilit kong itinatago. Sa gitna ng aming pag-uusap, kinuha ko ang isang baso ng tubig, ngunit bahagyang nayanig ang aking kamay. Isang huling bakas ng tensyon mula sa komprontasyon ko kay Dante kaninang umaga. Ang marahang tunog ng pagtama ng baso sa lamesa ay tila narinig niya. Biglang huminto si Marco sa pagsasalita. Lumapit siya ng bahagya, hindi sa paraang nakakaasiwa, kundi sa paraang nagbibigay ng proteksyon. Laya, the design can wait. Your piece cannot. Ang sabi niya sa isang mahinang tono. Kinuha niya ang kanyang suot na suit jacket at marahang isinampay ito sa likod ng aking upuan. Nang mapansin niyang tila nilalamig ako dahil sa lakas ng aircon, o marahil dahil sa pagod ng aking kaluluwa. Ang init na nanggagaling sa kanyang damit ay tila isang yakap na hindi humihingi ng kapalit. Sa loob ng 5 taon, si Dante ay laging humihingi ng pabor. Ngunit ang lalaking ito, na halos kakikilala ko pa lang, ay nag-aalok ng ginhawa ng walang pasubali. Salamat, Marco, ang tanging nasabi ko. May kislap sa aking mga mata na hindi ko inaasahan. Alam mo, Laya, nakilala ko ang ama mo noon. Biglang sabi niya, na nagpatigil sa aking pag-iisip. He used to tell me about a daughter who was as fierce as an eagle, but had a heart of gold. I'm glad to see he wasn't exaggerating. Bago ko pa man matanong kung paano niya nakilala ang aking ama, ang aking atensyon ay naagaw ng pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa aking private investigator. Binuksan ko ang kalakip na litrato. Ang aking dugo ay tila naging yelo. Sa litrato, makikita si Clara na nasa isang madilim na eskinita, malayo sa marangyang buhay na pilit niyang inaabot. Kausap niya ang isang lalaking nakasuot ng hood at may iniabot siyang isang makapal na sobreng kulay kape. Ang sobreng sa tingin ko ay naglalaman ng mga huling dokumentong ninakaw mula sa opisina ni Dante bago sila palayasin. Is everything okay? Tanong ni Marco, napansin ang biglang pagbabago ng aking ekspresyon. The past is trying to crawl back, Marco. Ang sagot ko habang itinatago ang phone. But I won't let it ruin the future we're building. Sa labas ng usali, alam kong desperado na si Dante. Narinig ko mula kay Enrique na tinanggihan siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa negosyo. Wala nang gustong madamay sa bumabagsak na barko ng mga degrasya. Si Dante ay kasalukuyang nakaupo sa isang madilim na sulok ng isang murang bar. Pilit na iniintindi kung paano ang isang katulong na tulad ko ay nagawang wasakin ang kanyang mundo sa loob ng isang gabi. Ngunit ang nakita ko sa litrato ni Clara ay nagbibigay sa akin ng panibagong palaisipan. Hindi lamang pagnanakaw ang ginagawa ni Clara. May mas malalim na sabwatan na nagaganap. At mukhang si Dante ay isa lamang biktima sa larong inakala niyang siya ang master. Marco, tawag ko sa kanya bago siya umalis sa conference room. Bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol sa ama ko ngayon? Bumiti siya ng makahulugan. Isang ngiting tila may itinatagong pangako. Dahil ang mga Avileo ay hindi marunong sumuko. At narito ako para siguraduhin na hindi ka mag-isa sa laban na ito. Nang makaalis si Marco, naiwan akong mag-isa sa silid. Yakap ang kanyang jacket na amoy musk at tagumpay. Ngunit ang katanungan sa aking isip ay nananatili. Sino ang lalaking kausap ni Clara? At ano ang tunay na motibo ni Marco Ramos sa muling paglitaw sa buhay ng mga Avileo? Ang Manila Hotel Grand Ballroom ay punong-puno ng kislap ng mga diamante at tunog ng mahinhin na tawanan ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Sa gitna ng karangyaan, nakatayo si Dante de Gracia. Pilit na itinataas ang kanyang noo, kahit na ang kanyang huling mamahaling suit ay tila isang bitay na sumasakal sa kanyang leeg. Katabi niya si Clara, na suot ang isang matingkad na pulang gown
at mga alahas na sa malayo ay mukhang totoo. Ngunit sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ay halatang mga kristal lamang na walang halaga. Dante, siguraduhin mong makakausap natin si Mr. Sai mamaya. Bulong ni Clara, habang pilit na ngumingiti sa mga dumadaan. Kailangan nating ipakita na tayo pa rin ang power couple ng industriya. Hindi pwedeng malamang wala na tayong matirhan. Tumahimik ka, Clara. Ang kinalas na sagot ni Dante. Ginagawa ko ang lahat. Basta huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Ngunit ang bulong-bulungan sa paligid ay hindi tungkol sa kanila. Ang lahat ay nakatingin sa malawak na hagdanan sa gitna ng ballroom. Ang MC ay umakyat sa entablado. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ladies and gentlemen, please welcome our guest of honor and the main benefactor for tonight's charity gala, the chairperson of the Avileo Financial Group, Miss Leia Avileo. Kasabay ng marahang pagtugtog ng mga byulin, dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan. Suot ko ang isang kulay, hating gabing asul na gown na may mga detalye ng pilak na tila mga bituin. Sa aking tabi ay si Marco Ramos. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng karagdagang bigat at respeto sa aking pagdating. Nakita ko ang pagbagsak ng basong hawak ni Dante sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay agad na natakpan ng malakas na palakpakan ng mga tao. Ngunit ang mukha ni Dante ay sapat na para sabihing narinig niya ang kanyang sariling pagkawasa. Naglakad kami ni Marco diretso sa gitna ng ballroom kung saan nandoon ang magkasintahan. Ang bawat tao sa paligid ay tumabi para bigyang daan ang reyna ng gabing iyon. Laya, ang nauutal na tawag ni Dante. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay, at ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo kahit na napakalamig ng aircon. Anong ginagawa mo rito? This is a private event for the elite. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang aking mukha ay kalmado na tila, isang lawa sa gitna ng kagubatan. I know, Dante. That is exactly why I am here. As the host, it is my duty to ensure that only those who truly belong are inside these walls. Host? Ang singhal ni Clara, pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng isang mapang-aping tawa. Laya, huwag ka namang magpatawa. Baka nakalimutan mo, pinalayas ka lang namin sa ulan kagabi. Baka itong suot mo ay hiram mo lang o ninakaw. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Marco kay Clara na naging sanhi ng biglang pananahimik ng babae. Ngunit hindi ko na kailangan ng tagapagtanggol. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Clara, ang iyong mga alahas ay tila kasing peke ng iyong pagbubuntis. Ang malamig kong sabi, sapat na para marinig ng mga taong nakapaligid sa amin. Ang mga bulong-bulungan ay muling nabuhay, mas malakas at mas matalas kaysa kanina. Dante, huwag ka nang magpagod na humanap ng investor dito. Lahat ng taong nasa silid na ito ay alam na ang kalagayan ng kumpanya mo. At lahat sila ay alam na ang tanging dahilan kung bakit ka nakatayo rito ngayon ay dahil sa huling piraso ng awa na ibinigay ko sa iyo. You destroyed me. Ang bulong ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit at kahihiyan. Eksakto sa sandaling iyon, isang waiter ang lumapit kay Dante at may iniabot na isang maliit na puting sobre. Nang buksan ito ni Dante, nakita ko ang kanyang mga mata na tila lalabas sa kanyang bungo. Ang mga dokumento sa loob ay ang mga katibayan ng kanyang mga ilegal na transaksyon na itinago niya sa loob ng maraming taon. Tumalikod ako sa kanila at naglakad patungo sa entablado. Kinuha ko ang mikropono mula sa MC. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatutok sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ko. Ang aking boses ay matatag at puno ng otoridad. Ang gabing ito ay para sa pagbibigay at paghilom. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko ring gamitin ang pagkakataong ito para sa isang personal na anunsyo. Dahil sa mga lumabas na ebidensya ng pandarambong at panloloko,
I am officially filing for the total annulment of my marriage and a plunder case against Dante de Gracia. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Tumingin ako kay Dante na nakatayo sa gitna ng liwanag ng mga spotlight, pawis na pawis at hiyang-hiya, habang ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsisimulang kislapan sa kanyang harapan. Ito ang kanyang rurok, hindi ng tagumpay, kundi ng isang pampublikong pagbitay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Marco na nakatayo sa paanan ng entablado. Nakangiti sa akin ng may paghanga. Ngunit ang aking pansin ay muling naagaw ni Dante. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, binuksan niya ang sobreng ibinigay sa kanya at may isang maliit na papel siyang kinuha na hindi ko napansin kanina. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa takot patungo sa isang mapang-anib ng ngiti. Tumingin siya sa akin at sa gitna ng flash ng mga camera, ibinuka niya ang kanyang bibig na tila may nais sabihin. Ngunit ang tunog ay nalunod sa ingay ng paligid. Ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing meron pa siyang isang huling baraha na maaring sumira hindi lamang sa akin, kundi sa buong pangalan ng Avileo. Ang silid na kinaroroonan ni Dante at Clara ay malayo sa karangyaan ng mansyong kanilang kinagisnel. Amoy lumang kahoy, alikabok, at panis na hangin ang bawat sulok ng maliit na apartment na tinuluyan nila matapos ang kahihiyan sa gala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, tila mga multo ng kanilang nakaraan na nagmamasid sa kanilang pagbagsak. Dante, kailangan nating humanap ng paraan! Ang boses ni Clara ay matinis, puno ng reklamo, habang tinitingnan ang kanyang mga kuko na wala ng mamahaling polish. Hindi ako makakahinga sa lunggang ito. Masama ito para sa bibi natin. Isipin mo naman ang kalusugan ko. Tumahimik ka, Clara. Ang singhal ni Dante, habang nakasubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Wala na tayong pera. Naka-freeze ang lahat. Maging ang mga kaibigan ko ay hindi na sumasagot sa mga tawag ko. At ngayon, may plunder case pa ako. Pero Dante, babe. Lumapit si Clara at humawak sa balikat ni Dante. Ang kanyang boses ay biglang naging malambot, puno ng manipulasyon. Kahit para sa akin na lang? Alam mo namang nahihilo ako kanina pa. Baka dahil ito sa stress. Kailangan ko ng maayos na pagkain at bitamina para sa anak mo. Habang pinapanood ko ang ekseneng ito mula sa report ng aking mga tauhan, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding pagkadiri. Alam ko ang bawat galaw ni Clara. Alam ko ang bawat lason na itinatago niya sa likod ng kanyang mga luha. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagpapakita. At ang orasan ng kanyang kasinungalingan ay tumitigil na. Eksakto sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang bumasag sa kanilang pag-aaway. Isang messenger ang nag-iwan ng isang puting envelope na may selyo ng St. Luke's Medical Center. Mabilis itong kinuha ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Marahil ay iniisip niya na ito ang magpapatunay na meron pa siyang rason para lumaban. Ano yan, Dante? Tanong ni Clara. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Baka maling report lang yan. Huwag mo nang basahin. Ngunit huli na. Binuksan ni Dante ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Ang bawat salita sa papel ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang pagkatao. Ang medical record ay hindi nagsisinungaling. Clara was never pregnant. Ang lahat ng drama, ang lahat ng pagkahilo, at ang lahat ng paggamit sa bata para palayasin ako ay isa lamang malaking sarswela. Clara. Ang boses ni Dante ay mahina, ngunit puno ng panganib. Ano itong nababasa ko? Negative? Sabi rito, sumailalim ka sa procedure para hindi magkaanak 3 taon na ang nakalilipas? Dante, makinig ka. Mali ang laboratorio. Sinisiraan lang nila ako. Ang batingaw ng tinig ni Clara ay nanginginig na. Sinubukan niyang humawak sa kamay ni Dante,
ngunit marahas siyang itinulak ng lalaki. Naniwala ako sa iyo, Ang sigaw ni Dante. Ang kanyang galit ay sumabog na parang bulkan. Pinatapon ko ang 5 taon ng buhay ko kasama si Laya dahil sa kasinungalingan mo. Nawala ang lahat sa akin dahil akala ko ay magkakaroon ako ng anak sa iyo. Lumabas si Doña Consolacion mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng purong put. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng tagapagmana mula sa magandang lahi ni Clara ay naglaho ng parang bula. Ang babaeng inakala niyang tagapagligtas ng kanilang dangal ay isa palang hamak na manlilinlang. Wala kang kwentang babae, ang sigaw ng matanda. Ginamit mo ang aking anak? Ginamit mo kami para makakuha ng marangyang buhay. Tita, please. Mahal ko si Dante. Ang pagmamakaawa ni Clara. Lumuluha na siya ngayon. Mga luhang wala ng bisa. Sinubukan niyang mag-imbento pa ng panibagong kwento. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay lalo lamang nagpapakita ng kanyang pagiging desperada. Tumingin ako sa screen ng aking monitor habang iniinom ang aking saa sa loob ng aking tahimik na opisina. Ito ang bunga ng pagtataksil. Ang mga taong nagkakaisa sa kasamaan ay laging nagkakawatak-watak din kapag ang katotohanan na ang humaharap sa kanila. Ang pagtitiwala ni Dante kay Clara ay ang tanging pondasyong natitira sa kanya at ngayon, ito ay gumuho na. Sa loob ng maliit na apartment, ang tensyon ay umabot na sa rurok. Si Clara ay patuloy sa paghagulgol, pilit na kumakapit sa binti ni Dante, habang ang lalaki ay nakatingin sa kanya ng may purong pandidiri. "Huwag mo akong hawakan, Clara," ang sabi ni Dante sa isang tonong puno ng pot. "Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Magdusa ka sa sarili mong mga bitag." Ngunit hindi natapos doon ang eksena. Si Doña Consolacion, sa gitna ng kanyang nagngangalit na dibdib, ay lumapit ng mabilis kay Clara. Ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na para mapatumba si Clara sa sahig. Hindi ito ang sampal ng isang biktima, kundi ang sampal ng isang kontrabidang nalinlang ng sarili niyang kauri. "Lumayas ka rito!" ang hiyaw ni Doña Consolacion habang dinuduro ang nakasubsob na si Clara. "Bago pa kita mapatay, lumayas ka sa harap namin." Tumingin si Clara kay Dante, naghahanap ng huling pagkakataon. Ngunit tinalikuran lamang siya ng lalaki. Ang katahimikan ni Dante ay mas masakit pa sa sampal ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, alam ni Clara na wala na siyang matatakbuhan. Habang pinapanood ko silang nagkakagulo, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Ngunit alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Habang ang mga kaaway ko ay naglalaban-laban, may isang aninong gumagalaw sa background. Ang lalaking kausap ni Clara sa eskinita. Kung hindi si Dante ang ama ng balak niyang anak, sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagbagsak ng pamilya de Gracia? Nakaupo ako sa likod ng aking dambuhalang mesa sa loob ng Avileo headquarters. Tinitingnan ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong lungsod. Ang katahimikan ng aking opisina ay isang marangyang bagay na pinagkait sa akin sa loob ng 5 taon. Ngunit ang katahimikang ito ay nabasag nang bumukas ang pinto ng walang pahintulot. Pumasok si Doña Consolacion. Wala na ang kanyang matikas na tindig at ang kanyang mga alahas na kumikinang. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon na pilit itinatago ng natitirang yabang. Ang marang pagtunog ng kanyang mga hakbang sa carpet ay tila isang huling pagsusumamo. "Laya," ang simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at malayo sa matinis na tinig na nagpapaiyak sa akin noon. "Laya, anak, nagkamali kami. Aminado ako, nabulag kami ni Dante. Pero wag mo naman kaming tiisin ng ganito. Isipin mo ang lahat ng taon na pinatira ka namin sa aming bahay. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin nung kinuha ka namin mula sa kawalan." Hindi ako kumilos.
Tiningan ko lang siya habang dahan-dahan kong ibinababa ang aking hawak na panulat. Ang bawat salitang utang na loob na lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga kalawang na pilit kumakapit sa aking balat. Utang na loob? Ang ulit ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Yan ba ang huling barahan niyo, madam? Ang pilitin akong maging alipin muli sa ilalim ng isang kasinungalingan. Kinuha ko ang isang makapal na folder mula sa aking drawer at marahas itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay umalingaw-ngaw sa silid na naging sanhi ng pagtalon ng balikat ng matanda. Basahin niyo ang mga dokumentong yan, ang utos ko. Yan ang mga audited financial records ng aking ama, si Don Alberto Avileo. 10 taon na ang nakalilipas. Diyan nakasulat kung paanong ang pamilya de Gracia ay unti-unting ninakawan ng aming kumpanya habang ang ama ko ay nakahiga sa kanyang kama ng kamatayan. Kinuha niyo ang lahat sa amin. Ang aming mga lupain, ang aming mga stocks, hanggang sa wala nang natira sa amin kundi ang pangalan. Namutla si Doña Consolacion. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig lamang. Hindi niyo ako kinupkop dahil sa awa. Ang pagpapatuloy ko habang tumatayo at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Kinuha niyo ako dahil alam ninyong may natitira pang trust fund na sa akin lamang nakapangalan. Ginamit niyo ako bilang isang living ATM sa loob ng 5 taon. Ang bawat sentimong ginastos niyo sa inyong marangyang pamumuhay ay galing sa pawis at dugo ng aking ama na inyong pinagpaksilan. Laya, hindi totoo yan. Pinahalagahan ka namin. Pinahalagahan niyo ang aking pera, hindi ang aking pagkatao. Ang putol ko sa kanyang kasinungalingan. Kabayad na ang lahat ng luha ko sa bawat sentimong ninakaw niyo. Ang 5 taon ng aking pagpapakumbaba at pagtitiis sa inyong mga pang-aapi ay higit pa sa sapat na pambayad sa anumang inakalang utang na loob na sinasabi niyo. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, isang titig na puno ng purong katotohanan. Ang katotohanan, madam, ay kayo ang may malaking utang sa akin. At sinisingil ko na kayo ngayon. Huling pagkakataon na ito na makakaapak ka sa teritoryo ko. Labas. Napaupo si Doña Consolacion sa upuwang nasa harap ng aking mesa. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Sa sandaling iyon, ang tanikala ng utang na loob na nagkulong sa akin sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naputol. Pakiramdam ko ay lumipad ang aking kaluluwa patungo sa kalangitan, malaya at wala ng anumang bigat. Ngunit ang aking panandaliang kapayapaan ay muling nabasag nang tumunog ang aking personal na telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagkasagot ko, isang boses ng lalaki na punong-puno ng kaba ang narinig ko. Miss Avileo? Si Carlos ito, ang bodyguard ni Mr. Marco Ramos. Ang boses ay halos nalulunod sa ingay ng paligid. Nagkaroon po ng malaking sakuna. Ang sasakyan ni Mr. Marco nawalan po ng preno habang pababa ng flyover. Staged po ang nangyari, madam. May sumabotahe sa sasakyan niya. Ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na naririnig ko sa background ng tawag ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa aking dibdib. Nasaan siya? Ang hiyaw ko. Ang aking boses ay puno ng takot na hindi ko naramdaman para sa aking sarili. Nasaan si Marco? Dito po sa Makati Med, madam. Critical po ang lagay niya. Ibinaba ko ang telepono. Ang aking paningin ay dumanas ng panandaliang pagdilim. Tumingin ako kay Doña Consolacion na nakatingin din sa akin nang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng tagumpay sa gitna ng kanyang pagkatalo. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Laya? Ang mahinang bulong ng matanda, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga de Gracia ay hindi bumabagsak nang walang isinasama. Hindi ko na siya sinagot. Mabilis akong lumabas ng opisina. Ang aking puso ay punong-puno ng panalangin at galit.
Alam ko na kung sino ang may gawa nito. At sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila. Sisiguraduhin kong sa impyerno ang kanilang huling hantungan. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na hampas ng martilyo sa aking dibdib. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na buga ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang init ng galit at takot na namumuo sa aking sistema. Naririnig ko ang regular na pagtunog ng heart monitor mula sa mga silid na nadadaanan ko. Isang paalala na ang buhay ay maaaring maglaho sa isang kisap mata. Nang marating ko ang intensive care unit, tumambad sa akin si Attorney Enrique at ang mga tauhan ni Marco. Lahat sila ay nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba. Sa loob ng salamin, nakita ko si Marco. Maraming benda sa kanyang ulo at may mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Ang lalaking kanina lang ay nag-aalok ng proteksyon sa akin ay ngayon ay nakahiga, walang malay, at lumalaban para sa kanyang buhay. Madam, stable na po ang lagay niya, pero kailangan pa siyang bantayan ng maigi, bulong ni Enrique. Ang preno ng kanyang sasakyan ay sadyang pinutol. Propesyonal ang gumawa nito. Lumapit ako sa tabi ng kama ni Marco. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito, ngunit nararamdaman ko pa rin ang mahinang pulso. Sa sandaling iyon, ang takot na naramdaman ko kanina ay biglang nag-iba ng anyo. Hindi na ito takot. Ito ay naging isang purong, kristal na determinasyon. Kung inakala ni Dante na ang pananakit kay Marco ay magpapahina sa akin, nagkamali siya. Binuksan niya ang isang pinto na hinya kailanman maisasara. Gising ka, Marco, mahinakong bulong sa kanyang tainga. Dahil kapag nagmulat ka ng iyong mga mata, sisiguraduhin kong wala ng mga degrasya na maglalakas loob na tumingin sa atin. Lumabas ako ng silid at hinarap ang aking security team. I-trace ang huling lokasyon ni Dante de Gracia. Gamitin ang lahat ng satellite tracking ng Avileo Corporation. I want him found within the hour. At si Clara, I want her monitored. Walang lalabas o papasok sa lungsod na hindi ko alam. Eksakto sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang voice message mula sa isang hindi kilalang numero. Pagpindot ko sa play, ang boses ni Dante ang umalingaw-ngaw. Isang boses na basag, desperado, at puno ng baliw na tawa. Laya, kamusta ang arkitekto mo? Masarap bang tulog niya? Ang boses niya ay may kasamang ingay ng hangin, tila nasa isang malawak at bakanting lugar. Akala mo ba ay nanalo ka na? May hawak akong black box, Laya. Ang box na ito ay naglalaman ng lahat ng lihim na transaksyon ng iyong ama noong panahon ng diktadurya. Isang pindot ko lang, at ang pangalang Avileo na pinakaiingatan mo ay magiging abo sa harap ng buong mundo. Nanginig ang aking panga. Ang black box na sinasabi niya ay ang huling alas na matagal lang hinahanap ng aming pamilya. Isang koleksyon ng mga dokumentong maaring makasira sa reputasyon ng aming imperyo kung hindi mailalagay sa tamang konteksto. Nasaan ka, Dante? Ang tanong ko sa voicemail. Kahit alam kong hindi niya ako naririnig sa sandaling iyon. Meet me at the old warehouse sa port area. Mag-isa ka lang, Laya. Huwag kang magkakamaling magdala ng pulis. Kundi ang box na ito ay mapupunta sa media sa loob ng 1 minuto. At baka gusto mo magpaalam ng maayos kay Marco? Dahil baka siya na ang susunod na sasabog. Ibinaba kong telepono. Tumingin ako kay Marco sa huling pagkakataon sa loob ng ICU. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila nagtitiwala na gagawin ko ang tama. Hinalikan ko ang kanyang isang pangako ng aking pagbabalik. Madam, delikado po. Hayaan niyo kaming sumama, ang giit ni Enrique. Hindi, ang sagot ko. Ang aking boses ay puno ng nakamamatay na katahimikan. Dante wants a show? Then I will give him the finale of his life. Ihanda ang sasakyan. At Enrique, ihanda ang gift na ipapadala natin sa port area. Kung gusto niya ng sunugan,
sisiguraduhin kong siya ang unang matutupok. Sumakay ako sa sasakyan habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa dilim ng aking plano. Ang bawat ilaw ng lungsod na nadadaanan namin ay nagpapaalala sa akin na ang gabi ay mahaba pa. Ngunit hindi ako natatakot. Ang isang agilang na sugatan ay mas mapanganib kapag ito ay bumalik para Manila. Nang marating namin ang port area, ang amoy ng kalawang at dagat ay sumalubong sa akin. Ang lumang warehouse ay nakatayo sa dulo, madilim at tila isang dambuhalang hayop na naghihintay. Huminto ang sasakyan sa malayo. Bumaba ako ng mag-isa, bitbit ang isang maliit na bag at ang aking hindi matitinag na tapang. Habang naglalakad ako patungo sa warehouse, tumunog muli ang aking phone. Isang litrato ni Marco na may pulang ikis sa kanyang muka ang ipinadala ni Dante. "I'm here, Dante," ang bulong ko sa hangin habang binubuksan ang dambuhalang pinto ng warehouse. Ang tunog ng pag-ingit ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid na sinundan ng isang malakas at baliw na tawa mula sa kailaliman ng kadiliman. "Welcome to your funeral, Madam Chairwoman," ang sigaw ni Dante mula sa itaas ng mga container. May hawak siyang isang maliit na itim na kahon at sa kabilang kamay ay isang remote control. "One move, Laya, and everything you love burns tonight." Ang bawat hakbang ko sa loob ng lumang bodega ay naglalabas ng tunog ng tuyong alikabok at kalawang na nayuyurak sa semento. Ang amoy ng dagat at nabubulok na kahoy ay tila sumasakal sa paligid, ngunit nanatiling matatag ang aking paghinga. Ang dilim ay binasag ng iisang bumbilya na nakabitin sa gitna, nagbibigay ng aninong mahahaba at nakakatakot. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Dante. Ang kanyang suit na dati ay simbolo ng kanyang kayabangan ay gusot-gusot na ngayon, at ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa gitna ng desperasyon. "Huwag kang lalapit, Laya!" ang hiyaw ni Dante. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Itinaas niya ang black box na tila ito ay isang banal na relikya, at sa kabilang kamay ay ang remote control na ayon sa kanya ay magpapasabog sa dangal ng mga Avileo. "One more step and I'll press this." Isang pindot lang at kakalat sa lahat ng news outlets ang dumi ng tatay mo. Magiging basura ang pangalan niyo. Tumigil ako sa paglakad. Mga 5 metro ang layo sa kanya. Hindi ako natakot. Sa halip, pinagbasdan ko siya ng may halong pandidiri at pag-aawa. "Dante, tingnan mo sarili mo. You look like a cornered rat. Akala mo ba talaga ay magagawa mong talunin ang isang Avileo sa sarili naming laro?" Shut up! You think you're so high and mighty dahil lang sa pera nyo? Ang boses ni Dante ay nabasag ng isang baliw na tawa. "Nanakawan niyo ang bayan, Laya, ang tatay mo, ang pamilya mo, lahat kayo ay magnanahaw. And this box? This is my ticket to get back everything you took from me." "Ninakaw ko sa'yo?" ang tanong ko, ang boses ko ay kalmado na tila bumubulong sa gitna ng bagyo. "Dante, binalik ko lang ang mga bagay sa tamang kinalalagyan nila. Ang lahat ng mayroon ka noon ay hiram lamang. At ang black box na hawak mo? Do you really think I would let a desperate man like you hold the only copy of my family's history?" Bahagyang natigilan si Dante. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng button ng remote. Anong ibig mo sabihin?" Attorney Enrique. Ang tawag ko nang hindi inalis ang tingin kay Dante. Mula sa kadiliman ng mga nakatambak na container, lumabas si Attorney Enrique kasama ang isang pangkat ng mga tekniko at mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang martsa ng kamatayan para sa pag-asa ni Dante. "Ang box na hawak mo, Dante, ay usang pain," ang paliwanag ni Enrique. Ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na pangungutya. Ang tunay na black box ay ligtas na nasa vault ng Central Bank 3 taon na ang nakalilipas. Ang hawak mo ay naglalaman lamang ng mga GPS tracker at recording device na kanina pa nakikinig sa bawat pagbabanta mo. You just confessed to extortion.
kidnapping threats, and industrial espionage on live record. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Mabilis niyang binuksan ang kahon at sa halip ng mga microfilms at dokumento, tumambad sa kanya ang isang pulang ilaw na kumukurap-kurap. Ang GPS tracker na kanina pa nagpapadala ng kanyang lokasyon sa mga awtoridad. No! No! Hindi maari ito! Ang sigaw ni Dante. Sinubukan niyang pindutin ang remote, ngunit wala itong silbi. Ang tanging tunog na narinig sa buong bodega ay ang kanyang sariling pagsigaw ng galit at ang mabilis na paglapit ng mga pulis. The game is over, Dante. Ang huli kong sabi, habang dahan-dahan akong tumatalikod sa kanya. You didn't lose because of me. You lost because you were too arrogant to realize that a servant's heart is the only thing that kept your world together. Ngayong wala na ako, wala ka na ring pundasyon. Laya, bumalik ka rito! You can't do this to me! Ang hiyaw ni Dante habang pilit siyang pinadapa ng mga pulis sa malamig na semento. Ang tunog ng paglock ng mga posas ay umalingaw-ungaw sa bodega, isang huling tuldok sa kanyang malayang buhay. I loved you! Pinakasalan kita! Huminto ako sa may pintuan ng warehouse. Hindi ako lumingon. Hindi mo ako minahal, Dante. Minahal mo ang serbisyo ko, minahal mo ang katahimikan ko, at higit sa lahat, minahal mo ang perang inakala mong sa iyo. Ngayon, matututo kang mabuhay sa katahimikan ng rehas. Lumabas ako ng bodega at sinalubong ang sariwang hangin ng gabi. Ang ulan ay tumigil na at ang kalangitan ay nagsisimula ng magpakita ng mga bituin. Ang bigat na dinala ko sa aking dibdib sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng natunaw. Ang paghihiganti ay hindi pala tungkol sa pananakit, kundi tungkol sa pagpapakita ng katotohanan. Pumasok ako sa aking sasakyan. Enrique, kamusta si Marco? Gising na siya, madam, at ang unang hinanap niya ay kayo, ang sagot ng abogado ng may ngiti. Dalhin niyo ako sa kanya, ang utos ko. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa madilim na port area, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang asawang sunod-sunuran. Siya ay si Laya Avileo. At ang kanyang paglipad ay nagsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng silid sa ospital ay tila isang banayad na pagbate mula sa mundong muling nagkaroon ng liwanag. Wala na ang amoy ng luma at madilim na bodega. Napalitan ito ng bango ng mga sariwang bulaklak na ipinadala ng mga kasosyo sa negosyo at mga kaibigang muling nagparamdam. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Marco. Pinagmamasdan ang kanyang mahimbing na pagtulog. Ang regular na pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Naramdaman ko ang marahang paggalaw ng kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nang magtagpo ang aming paningin, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga matang dati ay puno ng pag-aalala ay ngayon ay puno na ng kapayapaan. Nandito ka na, ang mahina niyang boses. Halos pabulong, ngunit sapat na para magpabilis ng tibok ng aking puso. Hindi ako alis, Marco. Tapos na ang lahat. Ang sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila isang pangako na ang lahat ng sakit ay bahagya na lamang na nakaraan. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Enrique. Bitbit ang isang tablet at ilang huling dokumento. Tumayo ako ng bahagya para bigyan siya ng puwang. Ngunit hindi ko binitawan ang kamay ni Marco. Madam Chairwoman, Mr. Ramos, ang bati ni Enrique, ang kanyang muka ay maliwanag. I have the final updates. Si Dante de Gracia ay pormal ng kinasuhan ng plunder, extortion, at attempted homicide. Dahil sa bigat ng mga ebidensyang nakuha natin sa warehouse, walang korte ang magbibigay sa kanya ng piyansa. His legal team has already abandoned him. Tumango ako. Ninanamnam ang bawat salita. At si Clara? Clara is currently in police custody for her involvement in the corporate espionage and fraud. Ang kanyang fake pregnancy ay naging laman ng lahat ng tabloids.
Wala siyang kahit isang sentimo para kumuha ng Latinong abogado, ang paliwanag ni Enrique. At tungkol kay Doña Consolacion, ang mansyon ay tuluyan ng na-foreclose. Ang balita ay pansamantala siyang nakikitira sa isang malayong kamag-anak sa probinsya, ngunit ang kanyang reputasyon sa alta sosyedad ay tuluyan ng gumuho. She is living in total isolation and shame. Justice has a way of finding its home, Enrique, ang sabi ko. Salamat sa lahat. Nang muli kaming mag-isa ni Marco, naging tahimik ang paligid. Isang katahimik ang hindi nakakabingi, kundi puno ng mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin. Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng katarungan, ngunit ang presensya ni Marco ang nagbibigay sa akin ng dahilan para muling magtiwala. What's next for the great Laya Avileo? Ang biro ni Marco, kahit bakas pa ang pagod sa kanyang mukha. The Avileo Foundation Plaza will open next month, ang sagot ko habang iniayos ang kanyang kumot. I want to focus on building things that last, Marco. I'm done destroying things. I want to help women who were once like me, trapped, silenced, and made to believe they are nothing without a man. You were never nothing, Leia. Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Even when you were at your lowest, you had the heart of an eagle. You just needed to remember how to fly. Sa mga sumunod na araw, ang aking buhay ay naging isang serya ng mga tagumpay. Ang Avileo Financial Group ay muling naging matatag, at ang aking pangalan ay naging simbolo ng katatagan at strong Filipina empowerment. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan, ang pinakamahalagang sandali ay ang mga simpleng gabi na kasama ko si Marco, naglalakad sa garden ng aking mansyon habang pinag-uusapan ang aming mga pangarap. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid, inimbitahan ako ni Marco sa rooftop ng binuo naming center. Ang tanawin ng lungsod ay nakakamangha. Ang mga ilaw ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Laya, tawag niya sa akin. Humarap ako sa kanya at nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. The first time I saw you, I saw a woman who was carrying the weight of the world. Today, I see a woman who owns it. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Ang aking hininga ay tila tumigil. Nang buksan niya ito, ang kislap ng isang diamante ay tumama sa aking mga mata. Tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng papalubog na araw. I don't want to be the man who protects you, because I know you can protect yourself. Ang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. I want to be the man who walks beside you. Will you give me the honor of being your partner for the rest of our lives? Tumingin ako sa singsing, at pagkatapos ay sa lalaking nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi pala dapat masakit. Ang kislap ng diamante ay tila simbolo ng aking bagong simula. Matigas, maningning, at hindi mababasag. Inabot ko ang aking kamay sa kanya. Ang aking puso ay punong-puno ng kagalakan na hindi ko inakalang mararamdaman ko pa. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila, isang iglap na bura ng hangin sa mga alaala ng hapdi at pagdurusa. Ang Avileo Manor, na dati ay isang malamig na monumento ng aking kalungkutan, ay punong-puno na ngayon ng buhay at halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Wala na ang ulan na nagdala ng aking pagbagsak. Ang sikat ng araw ay nananatiling maliwanag, yumayakap sa bawat sulok ng aking bagong buhay. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Suot ang isang simpleng puting bestido na gawa sa pinakapino na sedang galing sa probinsya. Walang masyadong palamuti, dahil ang tunay na ningning ay nagmumula sa aking mga mata. Isang ningning na hindi na kayang patayin ng kahit anong bagyo. Sa aking tabi, dahan-dahang lumapit si Marco. Ang kanyang mga kamay ay marahang pumatong sa aking balikat, isang haplos na nagbibigay ng seguridad at tiwala. Handa ka na ba, Laya? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga.
Higit pa sa handa, Marco, ang sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngunit bago tayo tumuloy sa reception, meron lang akong isang huling dapat dalawin. Dinala ako ng aking sasakyan sa sementeryo, kung saan nakahimlay ang aking ama, si Don Alberto. Inalapag ko ang isang pumpon ng puting liryo sa ibabaw ng kanyang puntod. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang marahang pagaspas ng mga dahon sa paligid. Tila isang bulong ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Papa, malaya na ako, ang bulong ko. Ang pangalang Avileo ay muling nagniningning. Ang katarungang ipinagkait sa atin ay ganap na nating nakamit. Hindi lamang pera ang nabawi ko, kundi ang dangal na tinangka nilang yurakan. Sa aking isip, sumagi ang huling balitang natanggap ko tungkol sa mga degrasya. Si Dante ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang muka ay tumanda ng higit sa kanyang edad dahil sa pagsisisi at hirap. Si Clara naman ay nagdurusa sa kinalalagyan niya. Wala nang mahanap na madadaya dahil ang lahat ng pinto ay sarado na para sa kanya. At si Doña Consolacion? Ang balita ay madalas siyang nakikitang nakaupo sa harap ng isang lumang simbahan. Tila naghihintay ng himalang hindi na darating. Ang kanilang kapalaran ay hindi ko na dinala sa aking puso. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na pinili ko ng bitawan para sa aking sariling kapayapaan. Nabalik ang aking diwa nang maramdaman ko ang bahagyang pagpisil ni Marco sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang aking kinabukasan. Isang kinabukasan na binuo hindi sa takot, kundi sa paggalang at tunay na pag-ibig. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat. Ang sabi ko kay Marco, habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag noon. At tungkol sa kanila, ipinapasa ko na ang lahat sa batas ng langit at lupa. Sapat na sa akin na alam kong wala na silang kapangyarihang saktan ako. Tumango si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Yan ang Laya na kilala ko. Isang agilang hindi lamang lumipad ng mataas, kundi natutong bumalik sa lupa ng may higit na karunungan. Sa huling sandali ng aming paglalakbay, tumingin ako sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng pinagtaksilan. Ito ay kwento ng bawat babaeng sinabihan na wala silang silbi, ng bawat anak na inakalang mahina, at ng bawat pusong inapi ngunit piniling lumaban. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang ang iyong sarili ay rurok na ng tagumpay at kaligayahan, habang sila ay naging bahagi na lamang ng isang malabo at hindi mahalagang gunita. Ang bawat patak ng ulan noong gabing pinalayas ako ay naging mga butil ng perlas, na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa aking landas. Ang paglipad ng agila ay walang hangganan, hanggat ang kanyang mga pakpak ay binuo ng katotohanan at ang kanyang puso ay nananatiling tapat sa kanyang sariling halaga. Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, isang huling ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Tapos ng laban, ang kapayapaan ay akin na. At sa wakas, ang pangalang Laya ay hindi na lamang isang pangalan. Ito ay naging aking katotohanan.